Ang galunggong o round scad sa Ingles ay isa sa mga pinakapopular na isda sa Pilipinas. Isa rin ang galunggong sa mga pinakamaraming huli sa bansa. Kaya naman, marami itong napapakain ng mga Pilipino. Marami rin ang umaasa sa galunggong bilang hanap buhay. Dahil nga importante ang galunggong at gusto nating matuloy-tuloy yung kanyang population para tuloy-tuloy yung supply ng galunggong, tinignan natin yung estado nung galunggong sa Pilipinas patungkol kung saan sa kanyang production, sa kanyang estado doon sa population sa dagat. At doon nakita, over the years, at that time, medyo pababa na ng pababa yung huli ng galunggong. Meaning, nagde-decline na yung kanyang population, so kailangan na magkaroon ng intervention. Kaya tinignan na baka pwedeng i-apply yung closure na ginawa sa Sardinas, sa Davao Gulf, at sa Visayan Sea, at i-apply dun sa galunggong. So, yes, pwedeng i-apply yung close season sa galunggong. Kaya lang, ang next na tanong, anong buwan? So, kinailangan ng siyensya at nanguna dyan yung NSAP para mag-collect ng datos. Ang NSAP o National Stock Assessment Program ay ang flagship program ng NFRDI na nagbabantay ng kalagayan ng fish stocks sa ating mga karagatan. Isa sa mga activities ng NSAP ay yung pagkuha ng tinatawag nating reproductive biology ng isda. Ito ngayon ay kailangan para ma-determine natin kung anong buwan sila nangingitlog. Doon na-determine na towards November, December, January, February nga ang peak ng pangingitlog ng galunggong. At yun po yung naging basis kung saan doong panahon na yon i-close siya. No? May panahon na para makapangitlog yung mga inahing galunggong. Ang sa pang ginawa natin is dinetermine, no, based on science, kung saang area at napag-alaman through remote sensing yung datos ng chlorophyll. Ano? Kasi yung chlorophyll na nakikita sa satellite ay indicator yun. Pag maraming chlorophyll, maraming pagkain yung mga isda, particularly yung mga small pelagic at galunggong. So doon nakita na nandito sa may northeastern Palawan. And then, binalidate yan sa mga fishing boat captains, sa mga commercial fishers na nagpupunta doon at in-identify na nga nila na tama yun yung area. Itong Palawan ay dito po natin napatunayan through researches na dito po yung source ng bulk ng ating capture fisheries on galunggong commodity. At dito rin sa northeastern Palawan, natin na patunayan na dito po nagbi-breed, nag-hatch at dito rin ang nursery ground ng ating mga galunggong. Ang close fishing season ay of course itong ating galunggong, ito po ay ang legal basis natin ay yung DILG Joint Administrative Order. Way back 2015, JAO number 1, 2015. So, ito po ay, ang intent natin ay ma-reduce natin ang fishing pressure sa ating galunggong fishery. Considering na resource dependent pa tayo sa galunggong, wala pa tayong aquaculture or hatchery technology dyan. So, ang strategy natin po ay i-manage natin ang resource. So, ang atin pong pinagbawalan sa close fishing season ay ang ating mga commercial fishing boat operators. Yung classified as 3.1 gross tonnage pataas. Pero ito kiniklear nga natin, itong sa Palawan naman nating ating management area ay dito lang, northeastern. So in other parts of Palawan or other parts of the country, pwede pa namang manghuli ng galunggong. Yung ating mga municipal fisherfolk, yung ating mga na license lang sa ating mga local government sa munisipyo ay hindi naman covered ng ating close fishing season. So even during the close fishing season ay allowed silang mangisda. During close season po, meron pong dinideploy ditong MCS patrol vessel ng BIPAR at yun po ay manned ng Coast Guard, ng PCG
Pagdating po sa seaborne patrol operation is magkasama po kami sa barko. Naka-base po kami doon sa boundaries, yun po ang pinapatrolyahan namin kung saan po mayroong close season ng galunggong. Kung meron man pong na-apprehend na fishing vessel, unang-una po i-report po namin sa OIC, PFO ng Northern Palawan, then sa regional office. Then after po that, hihilahin po namin yon, dadalhin namin dito sa istasyon for proper documentation, then filing of administrative case. May corresponding administrative liability which is fines. Ang isang challenge is that napakalawak ng area namin. Nagkakaroon na kuminsan ng problema sa monitoring, no? And sa hiring ng tao, dahil medyo malalayo nga, mga isla. Pero napagtatagumpayan naman namin ito sa pakikipag-ugnayan namin sa local government unit na concerned, no? Mga supportive naman sila. Ang suporta pong naibibigay ng barangay, pagpapaigting ng ating pong municipal, kung tawagin po ay MPARMC sa strictly monitoring. Yung close season dito sa aming lugar ay ang una pong nagiging mabuting benepisyo, once na bigyan natin sila ng ilang buwan na maging malaya at makapangitlog, malaki po ang tsansa na dati nasa malayong dagat sila, ngayon po yung napapalapit na po unti-unti dito sa ating mga pangisdaan sa ating malapit ng ating mga baybayin. Halos ang galunggong wala na dito sa amin eh. Pero nung nagkaroon ng off-season, nagkakaroon na rin po ng panguhuli yung mga bastig. Nung wala pa ang close season, ayan, hirap kami humuli lalo na sa galunggong. May 3 kilo, 5 kilo. Pero nung nagkaroon ng close season, yun na-observe namin na nakakahuli kami ng 60 kilos. Yung mga kasama ko mga mangingisda, 80, 60. At yung mga karating fisher folks namin galing sa Coron, so nakasabayan namin sila maglambat, nakahuli sila ng 160 kilos, isang lautan nila. Base po sa binigay na data sa amin ng PSA, yung production naman is tumataas, no? Simula nung magsimula tayo hanggang ngayon kung kukumpara mo. And malapit na ring ma-meet yung sukat na dapat na mahuli nila. Nung magsimula kasi ang close fishing season, medyo maliliit na yung nahuhuling galunggong, no? So noon ang naging reference natin is 16.2. And now, nag-increase na siya, nag-i-improve na siya. Meron na tayong so far sa data ng NSAP, 17 cm na siya. And ang gusto natin, ang target actually natin, ang target reference point natin is 18 cm. Ang isa pa, yung dami ng nahuhuli na mga matured. Gumaganda naman siya. 90% ang galunggong na nahuhuli sa Palawan ay binababa dito sa Nabotas Fishport. Karamihan ng mga nangingisda sa Palawan ay galing sa Nabotas, yung samahan ng Inter-Island Deep Sea Fishing Association. Mahalaga rin ang close fishing season. Noong year 2015 kasi, nag-umpisa yung implementation nito. Noong 2018, 2019, 2020, biglang nag-increase yung stocks natin ng galunggong. Then 2020, medyo nag-decrease, pero slight lang. Noong 2022, nag-increase yan ng mga 44%. Tapos noong 2023-2024, nag-increase naman siya ng mga 24%. So maganda ang pattern, no? Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng closed fishing season of round scad in northeastern Palawan, maiiwasan ang pagkaubos at mapapatuloy ang pagdami ng galunggong para sa atin at mga susunod na henerasyon.